Hi guys! Ako si Eldon Akane at welcome sa aking channel. Isa sa pinakamalaking misteryo ng kasaysayan ay ang pagtatayo ng Pyramid of Egypt. Isipin ninyo mga kaibigan, libu-libong taon na ang nakalipas pero nakatayo pa rin ang matitibay na strukturang ito. Paano kaya naitayo ang mga higanting strukturang ito nang wala man lamang modernong makinarya? Tara, samahan ninyo akong alamin ang mga teorya at totoong teknik na ginamit para mabuo ang mga kamanghamanghang pyramids. Ang pinakasikat sa lahat ay ang Great Pyramid of Giza. Itinayo ito ng mahigit 4,500 taon na ang nakalilipas para sa paraon na si Khufu. May taas ito na halos 146 meters at binubuo ng humigit kumulang 2.3 milyon na bloke ng mga bato na ang bawat isa ay may bigat na 2 hanggang 15 tonelada. Sa loob ng mahigit 20 taon, tinatayang libu-libong manggagawa ang nag-ambag ng pawis at lakas para matapos ito. Ang pinakakilalang idea ay ang ramp theory. Gumamit daw sila ng malalapad na rampa na gawa sa putik at bato para maitulak mataas ang mabibigat na bloke. Habang tumataas ang pyramid, mas pinapahaba at pinapaikot ang rampa. Ang hamon lang, sobrang dami ng materyales ang kakailanganin para sa isang rampa na aabot sa tuktok. Ikalawa, internal ramp. May ibang eksperto naman na naniniwalang spiral ramp ang solusyon, parang paikot na hagdan sa labas at loob ng pyramid. Sa ganitong paraan, mas kaunti ang materyales at mas madali ang pag-akyat ng mga bato. May ilang nakitang bakas sa loob ng pyramid na tila nagpapakita ng ganitong disenyo. Ikatlo, lever roller method. May mga teorya rin na nagsasabing gumamit sila ng mga kahoy na pangangat, lubid at mga roller na yari sa kahoy para ikulong ang mga bato. Simple man pero epektibo kung may coordination at sapat na tao. Tandaan, disiplinado at mahusay sa enerhiya ang mga sinaunang Egyptian. Maraming taon, inakala ng iba na ang mga alipin ang nagtayo ng pyramids. Pero ayon daw sa mga archaeologists, karamihan daw ay mga skilled workers na binayaran ng gobyerno. May natuklasang mga village malapit sa Giza na nagsisilbing tirahan nila. May sariling kusina, opisina at garantisadong sistema ng pagkain at pahinga. Mahigpit at organisado. May mga team na tinatawag na gangs. Bawat isa ay may leader at espesyalista, mga mason, taga-ukit, taga-transport. Sa disiplina at kooperasyon ng libu-libong manggagawa, posible ang mga bagay na tila imposibleng gawin. Bagamat wala silang bakal noon, mahusay ang paggamit nila ng mga simpleng gamit tulad ng copper chisel, dolerite hammer, at mga lubid na matibay. Sa pagsasama ng tamang anggulo, sukat at geometry, nakamit nila ang halos perpektong pagkaka-align ng pyramid sa mga direksyon ng kompas. Ang pagtatayo ng pyramid ay hindi tungkol sa libingan para sa mga paraon. Ito ay simbolo ng kanilang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan at patunay ng talino sa matematika, astronomiya at enerhiya ng mga sinaunang sibilisasyon. Hanggang ngayon, inspirasyon ito ng modernong arkitektura at siyentipiko. Kaya ang sagot sa tanong kung paano nila naitayo ang pyramid, pinagsamang talino, disiplina at sipag ng libu-libong manggagawa gamit ang teknik
para sa atin ay simple pero noon ay revolusyonaryo. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay sa kasaysayan, huwag ninyo sanang kalimutang i-like ang video ito, mag-subscribe at i-click ang bell para mas marami pang ganitong mga kwento. Ako si Donna Kane at lagi kong paalala, ang nakaraan ay susi ng mas maliwanag na hinaharap. Kita-kits mga kaibigan sa susunod nating video.